Kung makakapirmi ka sa mga Morgan, kakainin ko ang sombrero ko. Ivan, si ate, ang tunay mong kapatid. Paano mo siya natiyempuhang naliligo at nanood at ninakaw mo pa ang kanyang damit panloob? Hindi ba't ikaw ang nagbigay nito sa akin? Ako, ate. Evan, sa mga nakakadiring ugali mo, hindi ka talaga bagay maging Morgan. Si Owen ang nagbigay sa akin ng mga damit na ito. Siya ang kumuha ng damit panloob mo at nanood sa iyo habang naliligo. Evan, paano mo ako pwedeng pagbintangan? Kung sa tingin mo'y nakakasagabal ako sa pamilyang Morgan at nakakairita, pwede akong umalis. Alam kong hindi mo ako gusto. Kung magpapasaya ito sa iyo, pwede akong iwanan sina nanay, tatay, at mga kapatid at lumipat. Owen, anong sinasabi mo? Ito ang tahanan mo. Ikaw ang tunay naming kapatid. Kung may aalis man, siya dapat. Ate, pinapaalis mo ba ako? Ano? Nagpapaka-inosente ka pa? Nag-espiya sa amin sa shower. Nagnanakaw ng underwear namin. At ngayon, gusto mong ibintang sa iba? Evan, ang manyakis mong tulad mo na napakababa ng pagkatao ay tunay na nakakadiri. Tanging ang orphanage ang makakapag-produce ng taong tulad mo. Inosente ako. Sinabi ko sa iyo, ang pagdala sa kanya sa Morgan family ay isang malaking pagkakamali. Dahil para sa Morgans, ang pagkakaroon ng Owen ay sapat na. Ate, second ate, huwag mong pag-usapan ng Evan ng ganito. Sa huli, siya ay iyong biological brother. Hindi ko kailanman siyang kinilala bilang kapatid. Hindi siya karapat-dapat maging kapatid ko. Ate, dati kang napakabait sa akin. Ano ba talaga ang ginawa niya para hindi ka masaya? Gusto ko rin ng yakap. Manyakis ka. Pumunta ka sa basement. Huwag kang magpahiya dito. Hindi ako manyakis. Mawala ka. Umalis. Manatili dito at magmuni-muni sa mga ginawa mo. Huwag lumabas hanggat hindi ko sinasabi. Boss, Jason, kailangan kong lumipad ka. Sa Morgan family, sa Rivermore City. Gusto kong malaman ang kalagayan ni Evan nitong nakaraang buwan. Calvin, hindi ko maintindihan bakit mo sinabi sa kanila na lumaki si Evan sa orphanage. Siya ay malinaw ang pinakamamahal na anak sa buong Green Gate. Hindi mo maintindihan. Base sa nalaman ko, ang Morgans ay may adopted son. Alam mo nang lubos ang kalusugan ni Evan ay maselan. Natatakot ako na ang Morgans ay hindi magiging sincere sa kanya. Jason, dahil kilala mo sila, dapat kang bisitahan sila. Sa ilalim ng guise ng partnership. Kung maayos ang pagtrato ng Morgans sa kanya, bibigyan ko sila ng kayamanan. Pero kung magmalupit sila sa godson ko, papakremasyon ko sila. naintindihan. Sandali. Isuot mo ito. Kapag nasa Morgans ka, ang madam at ako kailangang mag-monitor ng kalagayan ni Evan real-time. Miss na miss siya ng madam. Nakuha ko? Owen, ikaw ba yon? Oras na para kumain. Dumating si Owen para tawagin ka maraming beses. Nagtatago ka dyan. Kanino ka ba nagtatampo? Hindi niya ako inaya para kumain. Gutom na ako, pero walang nag-imbita sa akin para maghapunan. Tigilan mo ang pagpapanggap. Lumabas ka rito ngayon din. Tanga ka. Lumabas ka. Ang tapang mo naman, natuto ka pang mag-tantrums. Walang ganyang ugali sa bahay ko. Pigilin mo ang galit mo. Ang buong pamilya ay naghihintay para kumain ka. Hindi mo ba alam yan? Dad, kasalanan ko. Gusto ko lang sanang bigyan si Evan ng kaunting pahinga. Kung kumatok ako ng mas malakas ng kaunti, baka nagising na siya.
Hindi ako natutulog. At hindi mo naman ako tinawag. Sumasagot ka pa? Dad, pakiusap, wag mo nang pagalitan si Evan. Kain na tayo. Baka lumamig ang pagkain. Si Mama at mga kapatid ko ay hindi pa kumakain. Nak, ang bait mo naman. Tumayo ka ng tuwid. President Sterling, ito ang lugar kung saan nakatira si Master Faulkner. Boss, dumating na po ako? Tatay, gutom na ako. Tatay, hindi sinasadya ni Evan na kunin ang underwear. Hayaan mo muna siyang kumain. Dahil si Owen ang namamagitan para sa'yo, kunin mo ang bowl mo at kumain ka sa sulok. Pag-isipan mong mabuti kung ano ang mali mong ginawa ngayon. Magsisi ka sa ginawa mo. Teka, Evan, para kay Lucky ang bowl na yan. Ang pagkain mo ay nandito. Ma, wag kang pumunta dyan. Hayaan mo siyang kumuha. Good boy. Kumain ka rin. Di ka na magugutom pagkatapos kumain. Ma, tingnan mo. Hangal talaga yan. Nakikishare pa sa aso ng bowl. Presidente Sterling, direktor ng Black Gold Consortium, galing sa Blackstone Capital, Westgard ay narito na. Ano ang ginagawa ni Presidente Sterling dito? Hindi ba't may appointment siya para magkita kayo sa opisina? Kahit ano pa, maghintay lang tayo. President Sterling, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Mr. Morgan, naisa katuparan na namin ang partnership. Sana hindi ako nakakaabala. Wala naman talaga. Hindi naman. Simple lang. Isang simpleng pagkain lang ito. Hindi ako nakapaghanda ng nararapat para sa inyo. Teka, maupo kayo. Makikain na kayo sa amin. Siya na. Kita mo, hindi naman ganoon kasama ang akala mo. Pagmasdan pa natin sila ng kaunti. Adam, matagal na tayong nagkakalakalan. Paano kaya na ngayon ko lang nakikita ang batang ito? Siya, anak ko po siya sa dugo at laman. Nawala siya ng mahigit 10 taon at ngayon lang namin siya naibalik sa amin. Ah, ganun ba? Binata, ano pong pakiramdam na nakauwi na kayo? Masaya siguro kayo na kasama ang mga magulang ninyo, ano? Magsalita ka. Sabihin mo sa kanyang mabuti ang trato namin sa iyo. Bilisan mo. Sina mama at papa ay napakabait sa akin. Ang mga ate ko ay napakababait din sa akin. Si Owen ay mabait din ba sa iyo? Si Owen ay napakabait din sa akin. Jason, yung ekspresyon ni Evan parang hindi gaanong natural. Ipakita mo sa akin sa ilalim ng mesa kung may pumipilit sa kanya. President Sterling, kukuha ako ng bago para sa inyo. Hindi na kailangan. Anong problema? President Sterling, nakalimutan kong ipakilala siya sa iyo. Pinangalanan namin siyang Lucky at itinuturing siyang pamilya dahil lagi kaming umaasa na malapit nang umuwi si Evan. Aso pala. Tulad ng sinabi ko, napakagwapo ni Evan. Parang ang mga Morgan ay magkakamali sa kanya. Jason, ipagpatuloy ang orihinal na plano at bigyan ng magandang pagkakataon ang mga Morgan. Ako at si Madam ay darating ng maaga bukas. Maging maayos ang paghahanda para dito. Mr. Morgan, upang ipagdiwang ang muling pagsasama ninyo ng anak mo, bukas ng tanghali, sa Grand Crest Hotel, maghahanda ako para sa inyo ng isang marangyang handaan. Inaanyayahan ko ang buong pamilya ninyo na dumalo. Isang handaan? Paano naman ang ating partnership? Natural na susunod iyon. Ang partnership ng boss ko sa inyo ay magsisimula sa handaan bukas. Hanggang sa muli. Salamat, President Sterling.
lubos na pinahahalagahan. Ma, kaya bukas may masarap na pagkain ba? Naku, seryoso ka ba? Iyon lang ang iniisip mo. President Sterling, ay kausap ka lang. Bakit hindi ka sumagot? Bingi ka ba? Kailangan bang bugbugin ka ng ate mo bago ka magsalita? Wala akong ideya kung ano ang mali kong nagawa. Hindi mo alam? Wala ka talagang hiya. Tumitingin sa ate mo habang naliligo at nagnanakaw ng kanyang damit panloob. Hindi mo ba alam na mali iyon? Iyan ba ang itinuro sa iyo sa ampunan? Hindi lang ito isang pagkakamali. Ito ay paglabag sa lahat ng etika at lubusang pagbagsak ng moralidad. Nakakadiri ka talaga. Bakit hindi ka umilag kanina? Mr. Morgan, siguro dapat dalhin muna natin si Master Evan sa ospital at ipagamot ang sugat niya. Hindi masakit. Mukhang gasgas lang naman. Dalhin mo siya sa banyo at linisin mo siya agad. Ang carpet sa ilalim ng iyong paa ay nagkakahalaga ng mahigit 200,000. Kung madumihan ito ng dugo mo at hindi matanggal, ikaw na walang kwentang basura. Ay pwedeng umalis dito at huwag nang bumalik. Tara na. Evan, ang mahigpit na pagmamahal ay pagmamahal pa rin. Para lang sa ikabubuti mo ang ginagawa ni Dad. Tama ba? Maniniwala si Dad na hindi ako isang talunan. Hoy, mga hiyas! Mga alahas! Patingin nga ng mga alahas. Siya. Bilhan mo ako nito. Maganda itong singsing. Ito. Ang ganda nito. Gusto ko rin nito. Hindi maganda ito. Halika rito. Tingnan mo. Kumusta? Hindi masama, di ba? Gusto ko rin ng isa. Hoy, tanga. Nanay, Tingnan mo ito. Tatay, malinis na itong alpombra ngayon. Nalabhan ko na at naipatong ko na. Wala na itong dugo ko. Nilabhan mo. Ano naman? Ito mismo ang dapat mong gawin. Nanay, ate, yung mga damit at pantalon ninyo, nasulsulan ko na. Pwede ba akong sumama sa inyo sa handaan? Ito ang pinakabago kong pares ng distress na jeans. 50,000 ends ang halaga nito. Sinong nagsabi sa'yo na sulsulan ito? Bakit hindi mo mapigilan ang kamay mo? Akala ko sira. Ang probinsyano mo talaga. Kahit nasira, huwag mo itong hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Kadiri ka. Alam mo ba yon? Mabuti kong nilabhan ang mga ito. Hindi ako marumi. Ivan, inilista ka ni nanay bilang delivery rider. Gusto niyang maghatid ka ng pagkain. Kapag natapos mo na lahat ng deliveries, saka ka lang niya isasama sa handaan. Maging mabait ka. Talaga. Tatapusin ko lahat. Talagang tatapusin ko lahat. Walang katapusan ng mga delivery. Tangga siya. Talagang maliligaw siya. Mas mabuti pa yon. Ang pamilyang ito ay mag-aasta na parang hindi siya nag-exist. Ako at si Madam ay pupunta sa Rivermore City para makita si Evan. Mga kasama, may mensahe ba kayo para sa kanya? Matagal na kaming hindi nakakakita sa kanya. Nami-miss din namin siya. Boss, pwede ba kaming sumabay? Sige, ngayong gabi, 7. Lahat kayo ay manatili sa harap ng inyong TV. Inimbita ko ang Homecoming, ang pinakasikat na family reunion show, para mag-host ng event. Sa oras na yon, ang kanyang pagbabalik sa pamilya ay ipapalabas ng live. Siya nga pala, naghanda rin ako ng ilang malalaking regalo para sa Morgan family para kay Evan upang bigyan siya ng prestihiyo. Talagang panunuorin namin ito sa oras. Kung gayon, ang mga usapin ng Green Gate, malaki man o maliit, ay nasa inyong mga kamay para pangasiwaan. Nauunawaan. Tatay, ano ba ang balak ni President Sterling?
Hindi ba't napagkasunduan natin na pag-usapan ang negosyo sa hapunan? Bakit niya inimbita ang programang Homecoming? Ano yung homecoming program? Yun yung live broadcast show tungkol sa pagsasama-samang muli ng magkakapamilyang matagal nang nagkawalay. Pinapanood ni Nanay ang bawat episode sa TV. Hello, sa inyong lahat. Ang episode ngayon ng Homecoming ay magkukwento tungkol sa muling pagkikita ng mag-ina matapos ang 12 taon. Handa na ba ang mga kagamitan? Sige, ayos na. Hindi ko inakala na sa pagkakataong ito, tayo naman ang magiging mga bida sa homecoming. Sobra namang seryosohin ni President Sterling si Evan. Inaasahan ba niyang tayo'y magbubuhos ng luha tulad ng ginagawa sa palabas? Kailangan pa nating pag-usapan ang partnership sa kanya. Uli na para kanselahin ito ngayon. Owen, Ano? mamaya, ikaw ang pupunta sa entablado imbes na si Evan. Tutuloy ang palabas ayon sa plano. Hindi naman siya darating. Ano? Sa tingin ko hindi magandang ideya yan. Sa palagay ko mas mabuting hayaan na lang si Evan ang gumawa. Pamilya naman tayo, di ba? Hindi nga makapagsalita ng maayos si Evan. Paano siya pupunta sa entablado? Wala siyang pakialam. Pero ang reputasyon natin ang nakataya. Bukod pa riyan, ang mga palabas na ito ay pawang scripted. Alam mo na ang gagawin. Ang pag-arte ang isang bagay na pinakamahina ko. Pero para sa kapakanan ng pamilyang Morgan, handang subukan ko. Owen, salamat sa iyong sakripisyo para sa pamilyang ito. Ito lang ang kaya kong gawin. Inay, Bawat maliit na detalye ng buhay ni Evan, mula pagkabata hanggang ngayon, ay naitala dito. Ibinibigay ito sa pamilyang Morgan. Ito rin ay isang paraan ng pagbibigay sa kanila ng kapanatagan. Medyo nahihirapan akong bitawan ito. Natatakot lang ako baka hindi na tumigil ang luha. Grand Crest Hotel, Homecoming Program. Ang ganda ng key. Masarap siguro kung makakakuha ako ng isang piraso. Kamusta? Kayong lahat, maligayang pagdating sa palabas. Maligayang pagdating sa inyong lahat, sa mga nanonood sa telebisyon, at sa lahat ng live streaming platform, sa ika-100 na episode ng Homecoming. Salamat! Hoy. Magsisimula na. Tingnan mo, nandyan na sila. Si Evan ay, napakaraming hirap na dinanas. Sa wakas ay, makikilala na niya ang tunay niyang mga magulang. Yun ay nanay, tatay, at mga ate. Narito na ang delivery, di ba? Sandali lang, kapag tinawag kita, saka mo dalhin ang cake. Si Ngayong araw, kasama natin, ang pamilya ni Henry Morgan, ang chairman ng Morgan Group, ang pinakamalaking korporasyon sa Rivermore City. Sa paningin ng iba, parang kumpleto na ang lahat sa kanila, at nagkakahalaga ng daan-daang milyon, ngunit taglay nila, ang isang hindi masabi-sabing sakit. Ang kanilang nag-iisang anak na lalaki, ay napahiwalay sa kanila, sa isang gabi, ng malakas na ulan. kaya, sa inyong mga puso, pinagmalasakitan nyo pa rin ako. 12 taon ng paghihiwalay, ay hindi napigilan ng pamilyang ito, sa pananabik, sa kanilang sariling laman at dugo. Sa kabila ng ilog ng panahon, sa ibabaw ng mga bundok ng distansya, matapos ang walang katapusang paghihirap, sa wakas ay dumating na ang araw, na ang pamilyang ito, ay magkakasamang muli. Sa susunod, pakikuha si Evan, ang tagapagmana ng Morgan Group, sa entablado. tatay, nanay. 12 taon na ang nakalipas. Sobra akong nangulila sa inyong dalawa. Nako, Kaya, ano ang gusto mong sabihin kay Evan? Anak, mula ngayon,
Kahit anong gusto mo, bilhin mo na lang. Kahit anong gusto mong kainin, lulutuin ko para sa iyo. Kuya, welcome home. Mula ngayon, hindi ka na mag-isa. May pamilya ka na. Hindi totoo. Hindi ganyan ang trato ninyo sa akin. Hindi. Para sa pamilyang, napakahaba ng panahon mong noalay. Ano ang gusto mong sabihin? Anong mga alaala ang gusto mong ibahagi sa kanya? Well, ang kapatid kong lalaki ay isang inosenteng tao. Yung distressed jeans ko ay partikular na estilo, pero hindi niya alam. Tahi ng tahi, sinulsi niya. Sino ang nagsabi sa iyong tahiin iyan? Bakit hindi mo mapigilan ang kamay mo? Ang babaw mo! Kahit na punit-punit iyan, huwag mong ang hawakan. Nakakadiri ka. Kadiri ka, alam mo ba? Ang anak kong lalaki ay nagsusi ng coat ko. Naglagay pa siya ng mga cute na cartoon patch. Napakabait niyang anak. Ang anak kong lalaki, sa kanyang libreng oras, naglilinis ng mga karpet para sa amin. Nilabhan mo. Ano, malaking bagay? Ito mismo ang dapat mong gawin. Inalagaan niya kami ng buong puso. Siya ang aming pamilyang sandigan at lakas. Dad, Ma, salamat sa inyong kabutihan sa pag-alala sa mga maliliit na bagay na ito. Mahaba pa ang buhay natin. Hayaan ninyong ako ang mag-alaga sa inyo sa inyong pagtanda. Ano ang ginagawa ng pamilyang Morgan? Hindi iyan si Evan. Honey, tingnan mo. Sino iyon? Evan. Ngayong araw, ang homecoming ay naghanda ng isang malaking cake para sa maswerte at mainit-init na pamilya. Susunod, atin pong papasukin ang staff para dalhin ang cake sa entablado. Bilis, dalhin ang cake. Dad, Mom, hindi ako iyon. Ako ang tunay na Evan. Tingnan mo, si Evan yun. Imposible. Paano nangyari na delivery boy si Evan? Ma, hindi namin siya kilala. Akin yan. Ate, hindi mo ba ako nakikilala? Ako yung nagtahi ng pantalon mo. Bigay mo sa akin yan. Evan, Mahal, live yung palabas na ito. Hindi magandang oras para magpakita tayo. Pag-usapan muna natin. pero sinaktan niya si Evan. Sino ang nagdala ng gago rito? Guwardiya, palabasin niyo siya. Tatay, ako ang naglinis ng carpet. Kaya ko ring mag-deliver, hindi ako gago. Walang nakakaalam nito. Walang nakakakilala sa gagong ito. Palabasin nyo na siya. Bilisan nyo. Ma. Ikaw pa naman ang pinakamamahal ko noon. Baka naman kahit ikaw ayaw mo rin akong kilalanin. Siya lang ang anak ko. Akala mo ba may magsasalita para sa'yo? Gising ka. Hindi ka talaga natututo. Hindi ka aalis hanggat hindi kita binibigyan, ha? Kung ayaw ninyong kilalanin siya, ako ang kikilala. Ma. Mga kababayan, ang aming live broadcast ay nakakaranas ng kaunting problema sa teknikal. Babalik kami kaagad. Bilis, magpalabas ng commercial. Hoy, huwag mong subukang putulin yan. Umabot na sa top 10 sa buong bansa ang ranggo natin sa trending. Tuloy lang. Oo, ganyan lang. Ituloy mo. Boss, bakit ka nanonood ng palabas ng actor iyan? Pinapanood ko ito dahil kay Jason. Sabi niya lalabas daw si boss.
Boss, yung Evan sa episode na ito ng Homecoming, mukhang pamilyar. Kitang tao lang yan. Huwag mo nang isipin yan. Bumalik ka na lang sa trabaho. Ma'am, nasa gitna po tayo ng live broadcast. May kailangan po ba kayo? Bigla-bigla na lang po kayong sumulpot. Ang lalakas mang api ng mga yan, hahayaan mo na lang ba? Sino ba ang inaapi namin? Ito ay reunion show ng pamilya Morgan. Isa lang siyang tanga na sumingit sa entablado para manggulo. Ano naman ang masama kung paalisin siya? Anong kinalaman mo rito? Tagapag-ugnay, tungkol sa pagkakakilanlan ni Evan, naniniwala akong may nagbigay na sa inyo ng mga dokumento. Sino nga ba talaga si Evan? Hindi mo ba talaga makumpirma? Ilabas ang mga record. Umabot na sa number 5 sa buong bansa ang trending rank natin. Umabot na sa pinakamataas na rating. Nagdudulot din ito ng malawakang diskusyon sa social media. Ipagpatuloy natin ang interview. Ginoong Morgan, sa pagtingin sa mga larawan mula sa eksena, ang taong kakakausap lang ay hindi mukhang iyong matagal nang nawawalang anak. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyayari? Tama. Ang taong kakakausap lang ay aking ampon na anak. Ang delivery rider na ito. Ang siyang tunay kong anak. Subalit, nahihiya akong maging ama niya. Ang batang walang modo na walang nagpalaki ay hindi karapat-dapat na maging anak ko. Ginoong Morgan, mayroon bang nakatagong istorya tungkol kay Evan? Kung sasabihin ko, napakahiya. Huwag na lang. Basta, mula ngayon, wala nang ganoong anak ang pamilyang Morgan. Tatay, kasalanan ko ang lahat. Ako ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon ninyo ni Evan. Evan, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ko sana dapat nahuli na tumitingin ka sa pangalawang ate mo habang naliligo o nalaman na nagnakaw ka ng kanyang damit panloob. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Paumanhin, paumanhin, paumanhin. Pasensya na. Owen, Akala ko nga naaawa ako sa delivery boy na ito. Ang dumi-dumi pala niya. Karapat-dapat ba siyang kaawaan? Nakakadiri. Jason, kumusta na ang investigasyon na ipinagawa ko sa iyo? Even, lahat ng bagay sa pamilyang ito ay mapupunta sa akin balang araw. Kasama na ang dalawang ate mo. Boss, tama ang hinala mo. Yung ampon ay tunay ngang may kagaguhan. Gets. Pumunta ka rito ngayon. Siya. Naglalaro ka pa sa Green Gate? Gusto mo bang mamatay? Evan, totoo ba na pagkatapos mong bumalik sa pamilya Morgan, tumitingin ka sa iyong kapatid na babae habang naliligo, ninakaw mo ang kanyang underwear, at palagi mong tina-target ang kanilang ampon na anak? Hindi ganoon ang nangyari. Siya ang may gawa. Gusto niya akong paalisin. Sinusubukan niyang paghiwalayin ako sa aking mga magulang. Oo, Evan. Ako ang may kasalanan kung bakit nasira ang samahan ninyo ni nanay, tatay, at ng iyong mga kapatid na babae. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pero huwag kang mag-alala. Aalis na ako ngayon. Hindi na ako magkakamali pa. Nako, ano na ang gagawin ko kapag wala ka na? Pinaghirapan ko na palakihin ka sa lahat ng mga taong ito. Ikaw ang lahat sa akin. At ang tanging dahilan kung bakit ako nabubuhay. Pakiusap, huwag kang umalis. Nagmamakaawa ako. Evan, sobra-sobra na ang ginawa mo. Niwala namang ginawang masama si Owen. Ang pagtrato mo sa kanya ng ganito, ikaw ay talagang nagbigay ng malaking pagkadismaya sa akin. Ma, siya ang nag-imbento ng kwento laban sa akin. Siya ang gumawa ng mga bagay na yon. Ayaw mo pa ring aminin? Si Owen ay maaaring hindi natin tunay na anak, ngunit siya ay palaging naging bahagi ng pamilyang ito. Pamilya siya sa amin, naiintindihan ko na ngayon. Ang dahilan mo lang sa pagpunta rito ngayon ay para paalisin siya.
Nakita ko na sa wakas kung gaano ka kalupit. Ilalantad ko siya. Ay papasko ito sa buong internet. Napakawalang hiya nitong si Evan. Ilang taong hinanap siya ng mga Morgan. Imbes na magpasalamat, siya pa ang nagpaalis sa ampon na anak. Si Evan ang anak ng boss. Ang babae sa tabi niya ay ang kanyang asawa. Naisahan siya. Kaya siya pala ang inutusan ng boss na protektahan natin. Evan, mas mabuti pa sana kung namatay ka na lang sa mixer na yon. Ang pagbabalik mo ay naghahanap lang ng gulo. Sa lahat ng mga taong ito, salamat kay Owen na bumubulong sa kanila, kaya nakuha natin ang pamilya Morgan na iabot sa atin ang lahat ng malalaking proyektong ito, ng direkta sa ating mga kamay. Ang programang Homecoming na ito, na biglang sumulpot, talagang nakapagpatakot sa akin. Akala ko nalantad na ang nangyari noon. Isa siyang tanga na galing sa ampunan. Paano siya makakapag-agawan sa ating anak para sa mana? Siya ang nagpakatanga. Sa National TV. Nagbago na si nanay at tatay. Nagbago na rin ang mga kapatid kong babae. Gusto ko nang umalis. Huwag kang mag-alala, Evan. Ngayon, ipaglalaban ko ang hustisya. Hindi ba't galing siya sa ampunan? Saan siya kumuha ng ninang? Mabuti na lang at aalis na siya. Kung hahayaan natin siyang umalis ngayon, magmumukha lang ang pamilya Morgan na makitid ang utak. Evan, kung gusto mong umalis dahil nalaman namin ang masamang ugali mo at nararamdaman mong nahihiya, hindi mo na kailangang gawin iyon. Alam kong ang pagpapalaki sa iyo ay hindi naging maayos, kaya hindi nakakagulat ang mga masamang ugali mo. Kung magbabago ka lang, ang pamilya Morgan ay maaari pa ring tanggapin ka. Pero hindi mo na nga ako itinuturing na pamilya. Napakawalang utang na loob mo. Lahat ng kinain at ininom mo sa bahay na ito ay galing sa amin, di ba? At ngayon sasabihin mo hindi ka namin itinuturing na pamilya? Ang kapal ng mukha mo? Ikaw ang dahilan kung bakit nagkagulo ang buong pamilya Morgan ng ganito. Ano ang tingin mo sa amin? Wala kang ibinigay na kahit isang pag-iisip para sa pamilyang ito. Evan, gusto kong humingi ka ng tawad sa pamilya ngayon din. Sa harap ng kamera, ito ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Kailangan mong magbigay sa kanila ng paliwanag. Oo, tama. Kailangan namin ng paliwanag. Bigyan mo kami ng sagot. Dad, kasalanan ko lahat. Huwag mo nang sisihin, Evan. Dahil sa akin, napagtiisan ni Evan ang malaking paghihirap. Ako na ang aalis. Aalis ako ng kusa para maitama ang lahat para sa Evan. Alis ako ngayon. Nak, bastardo ka. Anong ginagawa mo nakatayo lang? Kasalanan mo. Bakit si Owen ang dapat magdusa? Lumuhod at mag-apologize. Yumuko at aminin mong nagkamali ka. Hayaan mo siyang umalis. Tignan natin kung gagawa talaga siya. Ikaw? Anong sinabi mo? Sinabi ko, kung gusto niyang umalis, hayaan mo. Nakakasawa na ang pagpapanggap niya. Ako. Tigilan mo ang kalokohan. Wala nang nagawa si Owen. Bakit siya ang dapat umalis? Ang anak ko ay simple lang, pero hindi siya. Para pag malupitan, hindi namin siya hahayaan. Ang mga Morgan ay mga mapang api. Nandito ang boss. Paano siya nananatiling kalmado? Ang boss ay kontrolado ang malalaking industriya militar. Sa mga lugar dito, sensitibo ang identidad niya, maliban na lang kung talagang kailangan. Baka hindi siya magpakita. Para sa akin, hinihintay niya tayong gumawa ng hakbang. Pupunta ako doon ngayon, para tanggalin ang ulo ni Owen, ng tuluyan. Sige. Sasama kami sa'yo. Tara, itutuloy pa ba natin ang palabas na ito o hindi? Ang mga komento, lahat ay nanghihingi na mawala na ang tunay na anak. Sumabog ang ratings. Wow, totoo nga. Camera, panatilihing steady ang kuha. Ngayon gagawin ko siyang, sa harap ng buong manonood, magpaliwanag sa anak kong si Owen. Anak, huwag kang mag-alala. Ikaw ay isang Morgan. Ikaw ay palaging bahagi ng pamilyang Morgan. Walang makapagpapaalis sa iyo. O, ayup ka, lumuhod ka, humingi ka ng tawad kay Owen. Bibilang ako hanggang 3. 3. Evan, huwag kang matakot. Okay lang. 2. Itigil na ang pagre-record.
Owen, sige na. At sampalin mo ng malakas si Evan sa mukha. Hanggang sa lumuhod siya at humingi ng tawad. Gusto kong makita lang kung gaano katigas ang ulo nitong paslit na ito. Dad, bakit ayaw mo lang maniwala sa akin? Ano ba ang ayaw mong paniwalaan sa akin? Magandang pagkakataong ito para subukan ang background ng inang panguman. Dad, ang pagsampal kay Evan ay parang hindi tama. Sinabi kong gawin mo, kaya gawin mo. Evan, kahit gaano ka pa magpanggap na tanga o kahit gaano ka pa kahiya-hiya, kaya ko yan. Pero ayaw mong aminin kay Dad na ikaw ang mali. Ang sampal na ito ay para magising ka. Sinampal ang tagapagmana ng Green Gate at pinapaluhod ang lakas ng loob ninyong mga Morgan. Boss, Hindi makapaniwala. Tingnan mo. Ang live stream views ay umabot na sa nangunguna sa bansa, nangunguna rin tayo sa social media. Sumabog ang ratings. Roger, sobrang out of line na niya. Naglakas loob pa siyang manapak ng anak natin. Huwag kang mag-alala, nandyan ang pamilya Morgan. Sila ang bahala kay Owen. Anak, mahal, Anak ko. Dia. Sino ka? Dad, sinapak niya ako. Dapat mong aksyonan ito. Dad, kailangan mong ipagtanggol ako. Dad, nandito ka rin pala. Inuusisa ko lang ang tunay na nangyari. Kaya hindi ako agad nakapunta sa'yo. Sana'y mapatawad mo ako. Dad? Kanina mo binanggit ang tagapagmana ng Green Gate? Sino iyon? Bawat detalye ng buhay ni Evan ay nakatala rito. Ang pagbibigay nito sa pamilya Morgan ay para mabigyan sila ng kapanatagan. Mahirap talagang bitawan. Natatakot ako na pagdating ng oras, hindi ko mapigilan ang luha ko. Malalaman mo kung sino ang tagapagmana ng Green Gate kapag nakita mo ito. Sige, ikaw na. Ang magpatugtog ngayon. Sige. Pa-live broadcast ito sa TV station. Isang tanga mula sa ampunan. Paano siya bigla na lang nagkaroon ng ninong at ninang? Ako, si Henry Morgan, gustong makita kung sino ang akala'y makakaintimida sa akin. Ginawa ko ang hiniling mo. Ngayon, paano nating sosolusyonan ang utang sa ginawa mo sa anak ko? Ikaw lang? Makikipag-areglo sa akin? Presidente Sterling, mula sa Black Gold Consortium, Blackstone Capital, Westgard ay narito na. Ginoong Morgan, narinig ko na may malaking proyekto si Jason, na gusto niyang makipagtulungan sa iyo. Huwag masyadong maingay. Ginoong Sterling ang pinamumunuan ng Black Gold Consortium, Blackstone Capital. Ang pamilya Morgan ay magiging napakalaki. Huwag muna tayong mag-anticipate. Ginoong Morgan, kung magkatotoo ang deal na ito, huwag mong kalimutan, isama ako. Sige, umaasa ako sa iyo. Ang Black Gold Consortium ay nagnanais ng matagumpay na pakikipagtulungan sa muling pagkikita ng pamilya Morgan at naghahandog ng isang sentro ng Goldridge Jewelers, isang Melton Isle, isang Millikan luxury liner, at mga pansamantalang kontrata ng militar na nagkakahalaga ng $2 bilyong. Roger, napakalaki ng mga order ng Morgans. Makikipagtulungan pa ba sila sa atin sa hinaharap? Anong kinakabahan mo? Basta matagumpay na maging heir ng pamilya Morgan ang anak natin, magiging heir ng pamilya Morgan, nagtatrabaho sila para sa ating kayamanan. Anak, ipagmalaki mo ako. Pagkatapos ngayon, dapat mong paalisin si Evan. Mom, order na $2 bilyong at militar pa. Ang pamilya natin ay may malakas na connections ngayon. Ang boss sa likod ni President Sterling ay tunay na malakas. Nakita mo ba? Ang pinakamalaking partner ng pamilya natin ay nakakuha. Sino ang hayop na nagkamot sa Owen natin? Pwedeng gumala sa labas kasama ng tanga. Mong Dad.
Kasalanan ko lahat. Sorry talaga. Huwag kang mag-alala, Evan. Pupunta rito si Jason para lang iligtas ka at mabigyan ng hustisya. Pero, Anak, narito si President Sterling para pag-usapan ang partnership namin. Mauna na ako. Ako na ang bahala sa kanila mamaya. Tatay, kahit anong mangyari, huwag mong banggitin ang sitwasyon ko kay President Sterling at huwag mo ring hilingin na ipagtanggol niya ako. Ayokong masira ang partnership ninyo. Alam ko ang ginagawa ko. Claire, Mia, samahan ninyo ako para salubungin si President Sterling. Kumusta, Mr. Morgan? Mabuti naman at narito ka na, President Sterling. Narito ka na. Nihanda ko ang mga regalo para sa iyo. Sana ay magustuhan mo. Masayang masaya dito ngayon. Wala akong kaalam-alam kung sinong gago ang nagdala ng programang Homecoming dito at iginiit na i-film ang reunion namin. Tingnan mo ang gulo na ito. Sandali, ayaw mong kilalanin ang sarili mong anak? Wala namang natutunan si Evan, kundi mga masamang bisyo. Nagdala siya ng kahihiyan sa pamilyang Morgan. Hindi ko siya kikilalanin bilang anak ko kahit anong mangyari. Ang kinabukasan ng pamilyang Morgan ay nakasalalay sa kanya. Katarantaduhan. Kumusta, President Sterling? President Sterling, alam kong ikaw ang nag-ayos ng banquet na ito. Mukhang napagtanto mo na. May nanggugulo sa iyong event. Ang pagbugbog sa akin ay maliit na bagay, ngunit malaking insulto ang ipakita ang kawalang galang sa iyo. Huwag po kayong magalit. Baka naman ang mga gago ay nakasakit sa boss. Teka muna. Bawiin ang lahat ng regalo, lahat ng isa. Bawiin ang lahat ng donasyon, lahat ng ito. Ang ating partnership ay pansamantalang itinigil. Naiintindihan. Tatay? President Sterling, ano ang ibig sabihin nito? President Sterling, may nagawa ba kaming nakasama sa inyo? Hindi ako ang nasaktan ninyo. Ang lugar ba ng handaan ang hindi ninyo nagustuhan? Homecoming team, sandali lang. Kalimutan muna ang reunion. Oras na para sa Morgan Group na pag-usapan ang ating partnership. Wala ba kayong sentido common? Bilis, bilis, bilis. I-play ang laman ng USB drive. President Sterling, maaari bang maging mas malinaw kayo? Bakit biglang natapos ang ating partnership? Ang defense contract na ito ay nagkakahalaga ng multibilyong dolyar. Alam ba ninyo kung sino ang nagbigay nito sa inyo? Pakiliwanag naman po. Ito ay ang Green Gate. Tanging ang pinakamaimpluwensyang organisasyon sa mundo ng Aetherian ang makakakuha ng ganito kalaking defense contract para makipagtulungan sa inyo. Ngunit kayo ay nasaktan ninyo sila. Nasaktan ko sila? Binugbog ang tagapagmana ng Green Gate at pinapaluhod. Kayong mga Morgan ay may lakas ng loob. Gumagana na ang screen. May laman ang screen. Kami, mga branch leader ng Green Gate, ay nag-aalalay sa tagapagmana ng Green Gate sa kanyang maluwalhating pag-uwi. Seryoso, kanina lang, isa siyang matagal nang nawawalang ulila. Ngayon bigla na lang, siyang mahalagang tao. Mukhang ang production team ay gumawa ng pekeng kwento. Itong si Evan ay mukhang pamilyar. Sandali. Siya kaya iyon? Pareho ba silang tao? Ano ba ang ginagawa ng team ninyo? Anong klaseng kalat ito? Saan ninyo hinanap ang mga aktor na ito? Ang tagapagmana ng Green Gate? Please, kinikilala ang isang kakaiba bilang tagapagmana? Huwag mo akong patawanin. Ginoong Morgan, pasensya na po, maraming beses na naming kumpirmado. Ito pong Ginoo, ang nagsumite ng nilalaman. Bukod pa riyan, kayo po ang nagsabi sa amin na i-broadcast ito ng live sa harap ng buong madla. Ngayon, gusto kong makita kung paano nating ito aayusin. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Lumaki si Evan sa isang orphanage. Paano siya magkakaroon ng mga ninong at ninang? Kung gusto mo siyang maging anak ng ganoon na lang, ikuha mo na lang siya. Huwag mong guluhin ang negosyo ng tatay ko. Orphanage? Akala mo ba ang flash drive ay mayroon lamang nitong isang video? Bawat sandali ng buhay ni Evan ay naitala doon. Noon pa man ay plano na namin na ibigay ito sa inyo bilang regalo. Hindi ko inaasahan na kakailanganin ito para linisin ang kanyang pangalan. Ipagpatuloy mo ang pagpapalabas. wag na. Ma, tungkol sa nakaraan, ayaw ko nang maalala pa iyon. Tama ka.
Hindi nila karapat-dapat iyon. Hindi namin karapat-dapat. Ang isang kakaibang tulad niya ay nagkukonsensya lamang at hindi sigurado. I-play mo kung may lakas ng loob ka. Tingnan natin kung siya'y isang maliit na magnanakaw lamang mula pagkabata. Napakababa niya. Mula ngayon, kung magsasabi ka pa ng isang salita, papatayin kita. Tingnan ninyo, isang taong madaldal lang, malamang, na mamamatay tao ang makakapagpalaki ng isang taong walang kwenta tulad ni Evan. Host, ipalabas mo ang natitirang bahagi ng video sa pambansang telebisyon. Ayaw kong maniwala na ang pamilya Morgan ay maaaring nag-akusa ng maling tao. Una, nang agaw siya kay Owen. Ngayon naman, sinaktan niya si Mia. Henry, hindi pa tayo tapos sa kanila ngayong araw. Mr. Faulkner, ang material na ito ay ang dinala mo sa set. Kung ipagpapatuloy natin ang pag-broadcast, ang desisyon mula sa homecoming program ay nasa iyo na. Evan, ang record na ito ay isang bagay na napagpasyahan natin noon pa. Ano man ang mangyari, kailangan itong ibigay sa iyong mga tunay na magulang. Ito ang ating responsibilidad. Ipagpatuloy ang video. Isang Maniakis na tumitingin sa kanyang ate habang naliligo. Mahuhulaan mo kung ano ang kanyang pagpapalaki. Magkakasabwat silang lahat. Gusto kong makita kung paano balak ng production team na baluktutin ang kwentong ito. Tigilan mo na ang panonood. Sumama ka sa akin. Saan? Sa production set. Nahanap ko na rin ang lalaki na tumulong sa atin noon. Dalhin mo ang tropeo. Wow! Sinasabi mo sa akin na ito ay isang amunan. Sa murang edad pa lang, ang ugali ay nabuo na. Kaya, hindi siya napagbintangan ng walang dahilan, tama? Evan, anong tinitingnan mo? Oh, tumigil ka sa pag-film. Well, nagre-record ako ng paglaki ni Evan para pagdating ng panahon, masasabi namin sa pamilya niya na habang kasama namin siya, siya ay maayos na inalagaan. World Atlas. Anong nakaka-interest dito? Gusto kong malaman kung saan ang bahay ko. At dalhin ko kayong dalawa para makita ang mga magulang ko. Miss ko sila. Sige, Evan, kapag nahanap mo ang daan pa uwi, dadalin ka namin pabalik. Parang ang intensyon ni Evan sa pagtingin ay mabuti. Sabi ko sa'yo, ang pagtingin ni Evan sa pangalawang ate, habang naliligo siguro, dahil sobrang miss niya siya. Evan, bakit mo pinagkakalkal ang mga damit ng iyong ninang? Sirang-sira na ang mga damit niya. Gusto ko sanang tahiin ang mga iyon para sa kanya. Mabait na bata. Ako na ang gagawa niyan. Lumabas ka na at maglaro. Sige. Magandang dahilan iyan. Pagnanakaw ng damit ang tawag dyan para lang tahiin. Ma, nagpapakita lang ng pagmamalasakit si Evan. Maagang nagsimula, di ba? Pero hindi ko napansin na lahat pala ng underwear sa bahay natin ay kailangan tahiin. Sino ang nag-utos sa iyong pumasok sa kwarto ko nang walang paalam? Hoy, Evan, anong problema? Tatay, ayaw kong pumapasok sila sa kwarto ko. Sige na, gusto lang namin makipaglaro sa'yo. Ang sungit-sungit mo naman. Sinusubukan lang niyang paalisin sila. Mga bata, sa iba na kayo maglaro. Ayaw ni Evan na may pumapasok sa kwarto niya. Mukhang nalabas na ang katotohanan. Nambabantay sa mga naliligo, nagnanakaw ng underwear at pinaaalis ang mga tao. Ang mga masamang ugaling ito ay nabuo na noong bata pa siya. Ito ang anak na kanilang inuwi. May saysay pa ba? Na ipagpatuloy ang homecoming show na ito? Evan, anong iginuhit mo dito? Guhit ito ng tatay ko at ng nanay ko. Yung mga kaklase kanina, ginuhitan nila ang mukha ng mga magulang ko. Ayaw ko sa kanila. Napakabait sa akin ni nanay. Kapag nakita ko sila, kukunin ko itong drawing at ibibigay ko mismo sa kanila. Jason, pinakuha ko sa iyo ang drawing. Nakuha mo ba? Nakuha ko. Hindi ako makapaniwala na kayang utusan niya si President Sterling.
palagay ko ipagtatanggol ko sina nanay at tatay. Ang isang maliit na talunan na tulad niya, pakiusap. Ni hindi nga niya maalagaan ang sarili niya. Gusto pa niyang protektahan ang mga magulang niya. Ngayong lumaki na siya, naaalala pa kaya niya ang lahat ng ito? Ganon din ang sinabi ni Evan nang siya'y lumaki na. Naitala ko ang lahat, pero ngayon ay malinaw na. Kayong mga tao talaga ay hindi karapat-dapat. Boss, bakit mo ako dinala rito? Hindi ba't ang sapatos mo ay sinira ng kaaway nang ikaw ay nasa labanan? Oo, Halika tingnan kung gaano kahusay ang anak ko. Evan. Justin, naayos ko na ang sapatos mo para sa iyo. Ang ilang bahagi ay hindi masyadong maganda ang itsura, pero gumamit ako ng mga sticker para takpan ang mga ito. Malaki ang puso na inilagay mo rito, Evan. May gusto ka bang kahit ano? Sabihin mo lang sa akin. At bibilhin ko ito para sa iyo. Gusto ko na makita ang nanay ko, tatay ko, at ang aking mga ate. Kung sakaling makasalubong sila ng masasamang tao, sana ikaw ay makakapagprotekta sa kanila, Justin. Sila ay mahal na mahal ako. Halika, Evan. Sumunod ka sa akin. Nag-aayos ng sapatos para sa iba? Magsasapatos lang ang turing dyan? Para bang may gustong proteksyon niya? Mga opisyal, makinig kayo. Nasa serbisyo ninyo. Laging tandaan. Nahanapin ang mga magulang ni Evan. At protektahan sila. Kapag natagpuan na sila, bigyan sila ng pambihirang kayamanan, nauunawaan. Evan, mayroon ka, ang aking salita. Ano ang masasabi mo? Salamat sa inyong lahat sa pagiging handang tulungan ako. Evan, ano ba talaga ang pinagdaanan mo habang lumalaki? Huwag kang magpanggap na walang alam. Isa lang siyang tanga. Kahit ano ang mangyari, si Evan ay hindi normal. Iyan ang katotohanan. Ang mga tao rito, nagbibiro lang sa isang bata. Sino ang makakapagpatunay na hinanap niya tayo? Una kong nakita ang notice ng missing person sa social media. Ginoong Fisher, ang founder ng Wayfinder Maps, ay dumating na. Kamusta, Ginoong Morgan? Nakita ko na kayo. Ano ang nangyayari? Noong mga unang araw ng Wayfinder Maps, Ginoong Morgan ay nagbigay ng maraming payo. Tumulong siya sa amin para masira ang monopolyo ng Pathway Maps. Ang kontribusyon niya sa pagbuo ng sariling independent map brand ay napakahalaga. Paano yan posible? Hindi ba siya tanga? Tanga, imposible yon. Ginoong Morgan ay may pambihirang memorya. May pambihirang memorya siya. Ang bawat ruta sa mundo ay nakaukit sa kanyang isipan. Siya ay isang genius. Ibigay ang award sa Ginoong Morgan. Pagkatapos makita kayo sa show ng Homecoming, dali-dali akong pumunta rito. Maaaring kayo ay mapagkumbaba, pero ako hindi. Ginoong Evan Morgan, bakit nyo na-memorize ang napakaraming ruta? Ano ang intensyon nyo? Para makatulong sa Wayfinder Maps. Ginawa ko iyon para makauwi. Ang pagkumpleto sa mga mapang ito ay tungkol sa paghahanap ng daan pauwi. Mga simpleng salita, ngunit napaka-makabuluhan. Ito mismo ang misyon ng aming Homecoming program. Natulungan ang mas maraming nawawalang tao na makauwi muli. Lahat ng ginawa ni G. Morgan para sa Wayfinder Maps at ang lahat ng kanyang kontribusyon kasama ang pagbibigay ng impormasyon at pagwawasto ng mga detalye ay pawang voluntaryo. Dito mismo, nais kong magpasalamat sa iyo, G. Morgan. Sinusubaybayan mo rin ba ang aming Homecoming program? Ano ang masasabi mo kay G. Evan Morgan? Bago ako pumunta rito,
Regular akong nanonood ng Homecoming. Matapos kong makita ang ilang pagkiling laban kay G. Evan Morgan, nais kong sabihin sa kanya, ikaw ay taong ginagamit ang puso para ituon ang pansin sa World Atlas, kaya huwag mong alalahanin ng putik sa iyong paa. Tatay? Nanay? Ate? Hindi niyo ako pababayaan, di ba? Di ba't ang tapang-tapang mo kanina? Gustong umalis? Wala namang pumipigil sa'yo ngayon. Bakit hindi ka umaalis? Anak, sinabi ko na dati, ano man ang mangyari, ikaw ay isang Morgan. Hindi magbabago yan. G. Morgan. Tungkol sa ampon mong ito, mayroon akong mas pambihirang impormasyon. Kung hindi mo ikinababahala, minumungkahi kong tingnan mo ito. May impormasyon bang pambomba? Owen, anong ginagawa mo? Nandito na yung homecoming team. Ayokong agawin ang atensyon. Sinabi ko na ito dati. Si Evan ay palaging mabait sa atin. Ivan, tinatanggap mo ba ako bilang kapatid? Ayoko. Hindi kita kapatid. Evan, anong sinasabi mo? Para sa ikabubuti mo ito, Owen. Paano mo nasabing masasaktan mo ang pamilya mo? Pumunta ka rito at humingi ka ng tawad ngayon din. Pamilya tayong lahat. Patawarin ka niya. Miss Morgan, hindi mo pa dapat pinapayuhan ng iba. Hintayin mong makita ang ginawa niya sa'yo, saka ka magdedesisyon. Kung gusto mo pa siyang ituring na pamilya. Anong ibig mong sabihin? Owen, kahit basagin mo pa ang iPad na ito, wala ring silbi. Na-backup na namin sa cloud ang data. Iminumungkahi kong magkumpisal ka na lang ngayon. Backup sa cloud? Owen, ano ba talaga ang ginawa mo para mag-alala ng ganyan si President Sterling? Hindi ko alam. Ayoko lang sana na masyadong mapansin ng mga tao. Sa sobrang pagkabahala, nasira ko lang. Hindi ko sinasadya. Nanay. Nak, naniniwala ako sa'yo. Para sa akin, hindi yun malaking bagay. Mrs. Morgan, Mr. Morgan, ang dahilan kung bakit ako nahuli ngayon ay dahil may nag-utos sa akin na mag-imbestiga tungkol kay Owen. Hayaan ninyong maging malinaw ako. Siya ang ganap na hadlang sa ating partnership. President Sterling, kung may problema kayo sa anak ko, diretsuhin niyo na lang. Tatay, sinisumpa ko. Hindi ko kailanman ginawa ang ipagkanulo ang pamilya natin. President Sterling, narinig niyo siya? Bakit patuloy ninyong sinusubukan na maghasik ng hidwaan sa pamilyang Morgan? Ano ba talaga ang intensyon ninyo? Miss Morgan, ginagawa ko ito para sa inyong kapakanan. Natatakot siyang harapin ang kanyang ginawa, kaya nga siya nagkukonsensya. Ako ay handang maggarantiya para sa aking nakababatang kapatid. President Sterling, kung may ebidensya kayo, ipakita nyo na lang sa harap ng team ng homecoming program. Ipakita nyo na. Maging tapat kayo. Hindi na kailangang magtago-tago at tumingin-tingin sa iPad ng pribado. Miss Morgan, sigurado ba kayong gagawin niyo ito? Anong dapat pagdudahan? Kilala ko ang pagkatao ni Owen. Bakit ko hindi siya pagkakatiwalaan? Miss Morgan, kung ganoon ang gusto ninyo, sige. May tao ba dyan? I-play ito sa malaking screen. Oh, siya nga pala. I-blur ang mga sensitibong parte. Bigyan natin. Si Miss Morgan ingi konting dignidad. Ano yan? Bakit kailangang i-blur? Patayin mo yan! Patayin mo yan ngayon na! Matapos masundan ng mga hacker namin ang IP ni Owen, nalaman naming siya pala ang nag-upload ng mga video na to sa mga shady na website. At lahat ng accounts niya ay nakapangalan kay Patrick Baker, 666. Hindi ako yon. Hindi ako yan. Owen ang pangalan ko. Si Evan yon. Si Evan ang gumawa nito. Alam ko nang sasabihin mo yan. Hindi yan mahalaga. Pipilitin kitang aminin ang lahat. Bukod sa video na to, marami pang iba. Kasama na dyan kay Mia Morgan. Tama na. Tigil. Tigilan niyo ang pagre-record ng palabas. Nilalabag na nito ang aming personal na privacy. Huwag tigilan. Gagawin ko ito sa harap ng buong bansa. Makakamit ko ang hustisya para sa anak ko. Hindi ba gusto mong maging tapat? Kaya maging lubos tayong tapat. Tingnan natin kung kanino talaga ang kasalanan. Nasa pagdadalaga, pagbibinata ang anak ko. Normal lang sa kanya na maligaw ng landas. Hindi naman gumawa siya ng kasuklam-suklam na bagay. Mrs. Morgan, sa tingin mo ba makakatakas ka rito? Pwede kayang. May mga video rin ba ako? Inay, hindi ba't ito lahat ang mga alahas at jade na nawala mo sa mga nakaraang taon? Ang mga ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Milyon-milyon pa nga. Nakapaskil lang ito sa second-hand platform. Ibinebenta ng ilang daan o libo lang. Anong
Anong gagawin natin? Malalaman kaya nila na tayo ang mga bumili ng mga alahas sa napakababang presyo? Hindi natin ito maitatago magpakailanman. Kailangan nating pumunta roon. Dylan, bilisan mo, magmaneho ka. Manehohin mo. Ang username ay PatrickBaker666 pa rin. At ang mga bagay na ito ay nawala na bago pa bumalik si Evan. Nawala na ito noon pa. Owen, ano ba talaga ang nangyayari? Inay, wala akong ideya na napakamahal pala ng mga ito. Hindi ko na uulitin. Hindi ko na talaga uulitin. Inay, Inay, ang mga bagay ba na ito ay napakahalaga? Ilan lang milyon ang halaga nito? Sapat lang para sa panggatong ng fleet ng iyong ninong. Owen, matagal ka na sa pamilya namin sa loob ng maraming taon. Sa usaping pera, hindi kita pinabayaan. Nag-video ka ng iyong mga ate at ipinost mo online para kumita. Tapos ang alahas ng iyong ina ay ipinagbili mo sa isang platform. Ano ba talaga ang gusto mo? tatay, mali ako. Sasabihin ko na. Lahat sasabihin ko. Sabihin mo lang ang totoo. Ako ang kumuha ng video ng mga kapatid kong babae. At ang alahas ni nanay ako ang nagnakaw at ipinagbili online. Ako ang may gawa ng lahat. Pero gusto ko lang ng kasiyahan. Yun lang ang dahilan. Kasalanan ko ang lahat. Masyado ninyo akong pinalaki ng palayaw. Masyado kayong mabait. Pero ngayon, hindi ako tatakas. Ako ang mananagot. Tatawag ako sa pulis ngayon din. Kriminal ako. Kahihiyan ako. Lumaki ako sa isang mayamang pamilya. Pero nadala ako ng maling mga tao. Nakuha ko ang mga masasamang ugaling ito. Karapat dapat akong dakpin. Dapat nasa selda ako nag-iisip sa mga ginawa ko. Anak, anong ginagawa mo? Kahit may nagawa kang mali, pamilya tayo. Hindi kailangan na gawing malaking issue ito. Tumayo ka na. Sige na, tumayo ka. Ang pag-amin sa pagkakamali ang pinakamahalaga. Natutuwa ako at umamin ka. Basta, wag mo nang uulitin. Owen, may isa pa akong itatanong sa iyo. Sa harap ng buong bansa, huwag kang magsisinungaling. Sabihin mo ng malinaw. Tatay, tanungin ninyo ako. Ikaw ba talaga ang sinadyang nagpakana kay Evan? Hindi. Talagang hindi. Ayaw mo pa ring magsabi ng totoo? Marami na talaga akong nagawang mali. Pero inamin ko na lahat ng dapat kong aminin. Sa totoo lang, hindi pa ako nakapagbintang ng walang basihan. Nagsisinungaling ka. Evan, nakikiusap ako sa'yo. Ako umamin na, kaya dapat ikaw rin. Ang tagal mong nawala sa bahay. Nung unang araw mong pag-uwi, sinabi mong maganda si Mia at sexy ang katawan ni Claire. Sabi ko sa'yo, kapatid mo sila sa dugo. Pero wala kang pakialam. Oo, sinabi ko na maganda sina Mia at Claire, pero wala akong ginawang. Hindi tama. Wala? Eh di ba sinabi mong gusto mong yakapin sila? Oo, sinabi ko yon. Nung tulog si Mia at naliligo si Claire, sinabi mong gusto mong yakapin sila. Hindi mo ba nakikita kung gaano kabastos yon? Sinubukan kitang pigilan, pero sinubukan mo akong paalisin sa bahay. Bakit hindi mo na lang aminin na nagkamali ka? Nanay, tatay, nagsisinungaling siya. Huminahon ka, Evan. Wala na siyang kredibilidad. Kahit sino na may konting utak, hindi maniniwala sa kanya. Lalo na hindi ang sarili mong mga magulang, di ba? Sa totoo, may punto si Owen. Dahil kayo ang ninong at ninang ni Evan, bakit hindi nyo na lang siya kunin? Tapusin na natin dito. Tapos na ang palabas. Direk. Pwede ba nating ipalabas ang bidyong ito sa programa? Sigurado ka. Kayo ang tunay na magulang ni Evan. Gusto nyo talagang kunin ang isang dayuhan bilang anak nyo? Kung kaya nyo, bakit hindi namin kaya? Kami ang nagpalaki kay Owen sa loob ng 12 taon. Kahit na nagkamali siya ng kaunti, bakit hindi siya mapapatawad? Bukod pa riyan, lagi namin siyang itinuring bilang tunay naming anak. Bahagi na siya ng pamilya Morgan simula pa noon. Evan, ito ang mga salitang binigkas ng iyong tunay na ama. Gusto mo pa bang bumalik? Sa totoo lang, talagang nabigo ako sa kanila. Malinaw ang saloobin ni Evan. At malinaw din ang sa inyo, pero hindi pa iyon sapat. Kung talagang gusto niyong manatili si Evan sa piling namin, kailangan niyong patunayan na hindi niyo ito pagsisisihan kailanman. Ito ang aking patunay. Kung gusto mo, pwede mong lagdaan ito. Isang kasunduan sa paghihiwalay. Ganito ka ba kababaw? Ang dokumentong ito ay walang bisa sa batas. Hindi rin ito mababago.
Ang dugong nag-uugnay kay Evan sa pamilyang Morgan. Alam ko namang wala itong halaga sa batas. Hindi mo ba gusto ng patunay na hindi ako magsisisi sa huli? Ito ang patunay ko. Ngayon, sa harap ng homecoming team, ang pamilyang Morgan ay mananatili sa salita nito. Ang sinasabi ko, iyon ang masusunod. Ginoong Morgan, hindi ba masyado itong padalos-dalos? Sumasalungat ito sa mismong diwa ng ating programa. Naghahanap kami ng pagsasama-sama, hindi pa mamaalam. Ang pagsasama at pamamaalam ay parehong hakbang tungo sa kaligayahan. Kahit na si Owen ay may mga pagkukulang, ako ang nagpalaki sa kanya. Mas mabuti pa kay Evan na manatili sa kanyang mga ampon na magulang kaysa sa mga Morgan. Hindi ba't lagi kang ipinagmamalaki si Evan? Tatay, huwag mo siyang itakwil. Ayokong umalis si Evan. Katulad ko lang siya at nagkamali lang. Bata pa lang siya. Tatay, pakiusap. Huwag ito. Tama na. Ako na ang mauuna. Ako, si Henry Morgan, ay lubusang pinuputol ang lahat ng ugnayan kay Evan. Mula sa sandaling ito, hindi na kami magkadugo. Ako ang buong pananagutan sa lahat ng aking sinabi. Ikaw naman ngayon. Henry, sa totoo lang, sa tingin ko, may punto si Owen. Punto? Sinabi mo bang gusto mong dalhin siya sa bahay at panoorin mong paalisin niya si Owen? Magdagdag ng isa pang clause. Ang Morgan family ay magbabayad ng 2,000 kada buwan para sa living expenses ni Evan. Gagamitin natin iyon bilang standard para mabayaran ang kabuuang gastos niya sa nakalipas na 12 taon. Evan, hindi ako mag-sign. Wala ako sa puso. Sign. Hindi ka ba marunong bumasa o hindi ka ba marunong sumulat? Thumbprint ay pwede rin. Sayang. Hindi mo ako tratong anak. Pero ikaw pa rin ang nagdala sa akin sa mundong ito. Kaya ikaw ay magiging magulang ko magpakailanman. Hindi mo ba ako naiintindihan? Fool ka. Henry, Sa pag-sign ng iba pa sa inyo, sapat na. Jason, kunin mo ang final video ng Evan at Owen at i-play. Hayaan ang production team na tapusin ang mga bagay. Okay. May footage pa? Owen, hindi mo ba na-confess ang lahat? Ako. Hindi ako. Evan, lahat sa pamilyang ito ay magiging akin sa lalong madaling panahon. Kasama ang 2 elder sisters mo. Tumahimik ka. Inasahan ko ito. Si Owen ang may sala. Mukhang ang yaman ng pamilyang Morgan. Ang pinupuntirya. Mahuhulaan kong magiging isang malaking kaso ito. Roger, may mali. Anong nangyari? Tingnan mo. Dylan, bilisan mo ang pagmamaneho. Kung wala ako roon, lalala ang sitwasyon. Anak, Ma, hindi ganon. paano mo nagawa ang ganitong bagay? Sabihin mo sa akin, ano ang ibig mong sabihin ng sinabi mong kasama ang 2 kapatid mo? Ang 2 kapatid mo? Ma, hindi ganoon. Makinig ka muna sa akin. Pangalawang ate. Panganay na ate. Salbahe ka. Sabay tayong lumaki. Itinuring ka naming parang tunay na kapatid. Pero hindi namin talaga nakilala kung sino ka talaga. Ito ang anak na lalaki na pinalaki ng pamilya Morgan. Talagang klase ang dating mo. Ate, siguro may pagkakamali lang. At Pagkakamali? Akala mo ba ganoon kami katanga? Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ikaw ang nagnakaw ng damit panloob. Ikaw ang tumitingin sa paliguan. At ngayon,
Sinisisi mo lahat kay Evan? Halimaw ka. Ate, Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. Nandidiri ako sa'yo. at... Inay, Nababaliw na ako sa'yo. Huwag kang makipag-usap sa akin. Ang tatanga-tanga ninyong lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Pag-isipan mo, sino ang pinakamakakakuha sa alitan natin at ni Owen? Pag-isipan mo lang, sino ang nagtapon ng mga video natin? Sa isang napaka-pribadong lugar, sino ang makakapag-video sa atin? Kumusta, Cardinal? Nandito kayong lahat? Boss, oo, ipagmamalaki ko ang Green Gate. Mabuti, maghihintay ako. Henry, hindi ako sigurado kung sino ang pinakamanalo. Ngunit tungkol sa pinakabiktima, palalaman natin ang sagot sa lalong madaling panahon. Ano ibig mong sabihin? Jason, ipaalam sa production team na putulin ang live feed at itigil ang palabas. Boss, may isa pang video si Evan. Siguro dapat nating hayaan ang mga Morgan na panoorin ito. Baka magbago ang isip nila. Nagawa ko na ang lahat ng makakaya ko para sa kanila. Hindi na kailangan yon. Hindi nila karapat-dapat yon. See? G. Faulkner, sandali lang. Gusto kong makita yon. Anong problema mo? Bakit ka pa mag-aabala? Tingnan mo ang sitwasyon mo ngayon. Hindi mo ba napapansin? Tatay, bakit mo ayaw maniwala sa akin? Lahat ng masasamang bagay na yon ay gawa ni Owen. Ako mismo ang nakakita. Henry, tayo ang nagkamali. Tatay, nawawala na talaga ang isip mo. Hindi ka na dapat tumayo sa tabi ng gagong ito dahil lang sa maling paniniwala. Nakakahiya sa reputasyon natin. Ilabas mo siya. Makitid ang pag-iisip mo. Sinong lalaki ang hindi sakim o mahilig sa babae? Sinong lalaki ang hindi tao lang? Kahit na si Owen ay sumisilip o nagbebenta ng alahas, mga minor na pagkakamali lang yon. Hindi niya ginulo ang pundasyon ng pamilyang Morgan. Totoo yan. Master Morgan ay laging mataas ang nagagawa. Matagal na siyang nagtatrabaho para sa mga Morgan. Nakakakuha ng malalaking proyekto at pamumuhunan. Tama. Ang pakikipagtulungan ko sa mga Morgan ay dahil lang sa kanya. Si Owen ay isang ulila, pero may talento siya na makakuha ng mga proyekto para sa pamilyang Morgan. Nimbestigahan ko na ito. Talagang wala namang ginawang masama si Owen na ikahihiya ni Henry Morgan. Ang katotohanang wala nang nahanap ay hindi nangangahulugang wala talagang nangyari. Ito ay dahil lang na hindi pa siya personal na natatamaan ng latigo, kaya hindi pa siya sumisigaw sa sakit. Hindi ba't ganoon din ang sinabi ni Mrs. Faulkner? Si Owen ay isang ulila. Sa kasalukuyang sitwasyon, lahat ng pag-aari ng pamilyang Morgan ay mapupunta rin sa kanya sa bandang huli. Bakit pa niya kailangang magsagawa ng mga ganitong panganib? Jason, itigil mo ang produksyon at imbestigahang mabuti si Owen. Siye po. Mukhang ang pamilyang Morgan ay hindi naman talaga ninais na isama ka sa kanilang mga plano. Sa totoo lang, wala na akong hinahangad na iba pa. Gusto ko lang na si nanay at si tatay ay ituring ako tulad ng dati. Ayos na yon para sa akin. Tatay, sinasabi mo bang si Calvin Faulkner dito ay tumutulong kay Evan at tinudungisan ang pangalan ni Owen para lang magamit si Evan upang makapasok sa ating pamilya? At balakin ang yaman ng mga Morgan? Akala mo ba talaga na interesado ako sa maliit na pera ng pamilyang Morgan? Hindi ba't ganoon nga ang nangyayari? Bagamat si Owen ay talagang may kasalanan, ako mismo ang magdidisiplina at parurusahan siya pag uwi natin sa bahay. Ngunit, hindi ko hahayaang gamitin mo ang isang tangang tulad ni Evan upang sirain ang 3 henerasyon ng pamana ng mga Morgan. Talagang hindi ko ito papayagan. Magaling ang sinabi mo, Ginoong Morgan. Hindi kayang mawala ng pamilyang Morgan. Si Ginoong Morgan. Ginoong Morgan, talaga namang matalas at malawak ang iyong pangunawa. Alam mo kung ano ang mahalaga. Humahanga ako. Ang dalawang veteranong aktor na ito ay parehong matatandang kaibigan ni tatay. Buti na lang, nagsasalita sila para sa akin. Ang pagiging isang ulila ay isang malaking kalamangan kung maayos ang paggamit. Ang chairman ng Dovetail Group, si Roger, ay dumating na. Tatay. Ano ang ginagawa niya rito? Ginoong Baker, ako ang nag-imbita sa iyo ngayon. Sabi mo'y masyado kang busy para makapunta. Ano ang nagpabago sa isip mo? Well, nakita ko ang sitwasyon mo sa TV. Pagkakita ko sa sitwasyon dito, nag-alala ako. Dumating ako agad-agad. Evan, Nandito ako para magsabi ng totoo. Ang Dovetail Corporation natin ay umasa sa negosyo ng Morgan family para lumaki sa kung ano ito ngayon. Master Morgan ay dapat bigyan ng maraming credit. Alam ko, yan.
Mr. Morgan, naniniwala ako sa matalas mong pangunawa. Alam mo kung sino ang mabuti at sino ang masama at sino ang naghahabol sa yaman ng Morgan family. Alam mo talaga ang nangyayari. Ito ay personal na usapin ng Morgan family. Bilang outsider, hindi talaga dapat ako ang magsalita, pero mayroon ako isang payo. Huwag hayaan ang masama na magpalayas sa mabuti. Ay intindihan ko. Evan, Evan, ano ang problema? Siya ang tao. Dad, siya yon. Siya ang tao. Siya. Kilala ba niya ako? Imposible. Napakaliit pa niya noon. Huwag kang magmadali. Kasama mo kami ni Dad. Huwag kang matakot. Siya nga. Evan, paano ka naging ganito kasama? Paano mo na kayang makipagsabuatan sa mga dayuhan para magplano laban sa ari-arian ng iyong mga magulang? Sila ang nagbigay sa iyo ng buhay. Sila ang iyong tunay na mga magulang. Hindi mo ba alam na nakakahiya ito? Ito ay isang di mapapatawad na gawain. Hindi yun ang sinasabi ko. Siya ang... Ay nako. Mr. Morgan, tingnan mo, ang anak mo ay halatang may malubhang sakit. Hindi siya anak ko. Nahuli siya at desperadong nagtatanggol sa sarili. Ganun ba? Akala ko kulang siya sa utak at nawala na sa sarili. Ang sakit, Ang sakit ng ulo ko. Naaalala mo ba ang mga bagay noong nakaraan? Huwag mo nang isipin yon. Huwag kang mag-isip kung masakit. tumigil ka na. Evan, hindi ko inaasahan na ikaw ay magiging ganito katanga para makipagsabwatan sa mga dayuhan para habulin ang negosyo ng iyong sariling mga magulang. Siguro desperado ka na dahil alam mong ang Morgan Estate ay hindi kailanman magiging sayo, mga guwardiya. Dakpin, ang lahat ng nagsisikap na agawin ang Morgan Estate at ikulong sila, malubha nilang nilabag ang aming privacy. Itigil mo ang palabas ngayon. Ang homecoming ay kasalukuyang nasa rurok ng kasikatan. Bukas, ito ay magiging isang pambansang usapin na sumasabog. Hindi natin pwedeng tapusin ngayon. Ginoong Sterling, sinunod namin ang mga hiling mo sa pagpapalabas ng lahat ng video at recording sa palabas. Ngayon na bigla mong pinapatigil, paano namin ipapaliwanag ito sa mga manunood? Eksakto. Paano mo ipapaliwanag ay hindi problema ko. Pero ang dapat kong sabihin sa iyo ay... Sinasabi mo na si Ginoong Faulkner ang kontrolado ng mga heavyweight ng industriya ng militar sa ibang bansa? Ibig sabihin, siya ay... Kung ang programa mong Homecoming ay hindi gustong maging huling episode nito, huminto ka ngayon. Dahil ang boss namin ay maglilinis na. Parang ang production team ay alam ang lugar nila. Alam nila kung kailan huminto. Alam nila ang lugar nila? Para sa akin, ikaw ang hindi. Naglalaro ka sa apoy. Dakpin silang lahat. Tigilan. Henry, anong lakas mo? Hinampas mo ang boss ng Green Gate? Hindi ka natatakot na ang Morgan family ay mawawala? Sakto pa naman ang exciting na part. Bakit kailangan mag-cut sa commercials? Malaking kaso ang malalantad. Natatakot ang production team na ipalabas ito. Sayang, hindi ko na makikita ang malaking sandali ng boss. Sabi ko sa'yo. Nasaan na ang picture? Bakit nawala ang feed? Hindi ko inaasahan ito. Si Henry, naglakas loob ba talagang umupa ng tao para habulin ng boss? Talagang kinabahan ako para sa kanya. Nasa panganib siya. Oo, ito ay Atheria. Hindi ito tulad ng nasa ibang bansa. Kung ang boss ay magiging masyadong marahas, baka umabot pa sa mahigit 100 mamatay. Ang gulo. Ang boss ay nananalo sa military arts tournament taon-taon. Pero hindi ko pa siya nakikita. Nasaktan talaga ang sinuman. Alam niya ang ginagawa niya. Huwag kang mag-alala. Bilisan mo. Jason, ang ating pagkakaibigan ay tumagal na ng 6 o 7 taon. Hindi ko inakala na nagimbita ako ng lobo sa aking tahanan. Ang utak sa lahat ng ito ay ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Noong araw na iyon,
Ang footage ni Owen ay kinuha mo nang bumibisita ka sa bahay ko. Iniwan mo iyon doon at ang mga tinatawag na ebidensya laban kay Owen ay hinukay mo rin. Matapang mo bang itatanggi na ang utak ay hindi ikaw? Ginamit pa niya ang partnership bilang pain. Alam kong ang biglaang biyayang ito ay hindi basta-basta nahulog sa kandungan ng pamilyang Morgan nang walang dahilan. Si Mr. Faulkner ang aking boss. Ang mga partnership na ito ay lahat ideya niya. Lahat iyan ay totoo, pero kayo ay hindi mabuti ang pagtrato kay Evan. Kaya galit siya. Jason, sinasabi mo ba na dahil si Evan ay isang Morgan at ampon ni G. Faulkner, kaya si Calvin, dahil kay Evan, ay binigyan ng pamilyang Morgan ng Melton Isles, isang Milliken luxury liner at mga military order na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Tama. Ang boss ko ay may ganoong kapangyarihan. Jason, ayon sa sentido common ko, ang posibilidad na ikaw, isang negosyante ng Blackstone Capital, ang may balak sa mga ari-arian ng pamilyang Morgan, ay mas mataas. Nang pumunta ka sa bahay ko, paulit-ulit kang nagtanong tungkol kay Evan. Magkakilala na pala kayong dalawa. Ito bang pagiging boss ng Green Gate ay pakitang tao mo lang? Henry, dahil sa matagal na nating pagkakaibigan, binibigyan kita ng pagkakataon. Bakit ayaw mong makinig? Tama na yan, Jason. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanila. Siya lang ang nakapatag sa 6 na tao. Sa ganoong kasanayan, tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Imposible. Ikaw ba talaga ang boss ng Green Gate? Boss, nahanap ko na ang tunay na background ni Owen. Ang tunay na pagkatao ni Owen? Tama, pinag-imbestigahan mo siya sa akin. Ang mga tao ko ay ipinadala lang ito. Owen, lalaki, 18 taong gulang, nag-aaral sa Rivermore High School. Lalakawan ko na ang iba pa rito. Kamakailan lang, malapit na siyang nakaugnay sa Dovetail Group. Halos 100 proyekto ay direktang pakikipagtulungan kay Chairman Baker. Tinulungan niya ang Dovetail Group na mula sa isang maliit na kumpanya 3 taon na ang nakalipas ay biglang naging isang pangunahing grupo na nagkakahalaga ng mahigit 20 milyong dolyar. Ano pa ang masasabi? Lahat dito ay alam na. Ipakikilala ko siya sa iyo. Ito si Ginoong Morgan. Siya ang aking backer. Ito si Master Morgan. Siya ang aking swerte. Nagtatrabaho kami para sa magkabilang tagumpay. Ang aming layunin ay palaging lumago at lumakas. Hindi mo ako kilala noon. Sana ay kilalanin mo ako pagkatapos ngayon. Patrick Baker, anak ni Roger. 12 taon na ang nakalipas siya ay nalunod. Tingnan mo ang larawang ito. Kamukha niya si Evan noong siya ay bata pa. Ano? Malaking pagkakataon yan. 12 taon na ang nakalipas, Roger, namatay lang ang anak mo. Tapos sa pamilya Morgan, lumitaw ang Owen. Mas nakakagulat, Roger, na nawalan ng anak, ay nagsimulang umunlad dahil sa Owen. Ang mundo talaga ay napakalawak, punong-puno ng mga kababalaghan. Hindi ako yon. Iba siya sa akin. Simula nang maalala ko, wala akong mga magulang. Sila ang nagpalaki sa akin. Sige, walang magulang. Kaya sabihin mo sa kanila na namatay ng maaga ang mga magulang mo at ikaw ay isang tunay na ulila. Walang magulang na nagpalaki at naghiya sa iyo. Saka ko paniniwalaan ka. Kung sasabihin ko, paniniwalaan mo ba talaga ako? Siyempre. Ako, Patrick Baker, ang mga magulang ko ay patay. Tanga ka. Niloloko ka. Ibig sabihin, nitong mga nakaraang taon, nagsisinungaling ka sa amin. Pumunta ka sa pamilya Morgan na may masamang hangarin. Tulad ng sinabi sa video, gusto mong kunin ang lahat sa amin at itago para sa iyong sarili, di ba? Ma'am, mas malalim ang dugo kaysa sa anuman. Walang makakapantay sa sariling mga magulang sa dugo. Hindi naman sa gusto kong magsinungaling sa inyo. Madali lang kayong mauto. Hayop ka talaga. Kung hindi dahil sa pamilya Morgan, hindi mo magagawang mabuhay ang buhay na meron ka ngayon.
Kung hindi dahil sa amin, ang dalawang ito, malamang nabubuhay pa rin sa kung saang kanal. Huwag ka namang ganyan, ate. Kung hindi ako sumali sa pamilya noon, ang matinding depresyon ng inyong ina ay hindi kailanman gagaling. Dapat pasalamatan ako ng mga Morgan dahil nailigtas ko siya. Gusto mo talagang masaktan? Ate, ang ganda talaga ng katawan mo. Sayang lang na maaga nang lumabas ang katotohanan, kaya hindi kita napaamo tulad ng orihinal kong plano. Ang Dovetail Group ay nangangahulugang ang kalapati ang pumalit sa pugad ng uwak. Dapat nating itong inasahan. Mga halimaw kayo, hindi ko kayo palalampasin. Mga guwardiya. Tatay, ano bang sinasabi mo? Sino bang gusto mong pumunta? Kayo, lahat. Henry, ang mga bisitang ito ay inimbita ko. Mga tao ko rin sila. Sa simula, akala ko ang pamilya Morgan ay malapit ng yumaman ng husto. Makikinabang sana tayong lahat. Ngayong wala nang mapapakinabangan at nahuli mo na ako, ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Ano bang gusto mo? Hindi mo ba ibibigay ang negosyo ng pamilya Morgan sa anak ko? Tapusin na lang natin ang paglilipat ng shares ngayon din. Marunong ang anak ko sa negosyo. Hindi kanya lolokohin. Gagawin ko siyang golden boy ng pamilya Morgan muli. Ito ang tinatawag na karma. Ikaw ang bumaril sa sarili mong paa. Tama ba, Evan? Sige, anak, mukhang wala nang para sa atin dito. Umalis na tayo. Aalis? Saan kayo pupunta? Sinira mo ang malaking plano ko? Akala mo ba, hahayaan ko lang kayong umalis? Mukhang hindi mo alam ang kaya kong gawin. Ko'y umangat. Mula sa pagiging tsuper hanggang sa narating ko ngayon, hindi lang dahil sa pamilya Morgan. Anong klaseng kapangyarihan meron ka? Ipakita mo sa akin. Tatay, naalala ko na ngayon. Siya. Siya talaga. Siya ang nagtapon sa akin sa mixer. Ano? Siya pala ang pumatay sa lahat. Para mapasok ang kanyang sariling anak sa pamilya Morgan, handang pumatay siya. Tingnan mo ang mga lalaking nakadilim sa likuran niya. Kung wala siyang koneksyon sa kriminal, paano siya yumaman ng napakabilis? Gago ka. Matalino ka pala. Nakikilala mo pa rin ako. Roger, halimaw ka! Tatay, mamatay na lang ako kaysa ibigay sa kanya ang kumpanya. Akala ko noon na wala lang si Evan ng mag-isa. Hindi ko inakala na ikaw pala ang kumidnap sa kanya. Tama, ako iyon. Hindi dapat siya nagmukhang kapareho ng anak ko. At ang pamilya Morgan ay hindi dapat naging ang pinakamakapangyarihan sa Rivermore City. Sayang, buhay pa siya. Masyado yata akong naging mabait. Dapat sinakal ko na siya at itinapon. Tatay, nanay, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ang dahilan kung bakit si Evan ay napunta sa ganitong kalagayan ay dahil sa kanya. Put, nangina mo. Sinira mo ang lahat para sa pamilya Morgan. Kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay sa iyo ang aking negosyo. Huwag kang magmadali, Mr. Morgan. Umalis na ang TV crew at ang signal dito ay hinaharangan. Ngayon, magkakaroon tayo ng tunay na kasiyahan sa inyo. Ayusin ang mga taong ito ngayon din. Gawin mo. Ang tapang mo. Hindi ka ba talaga nakarinig tungkol sa Green Gate? Posible bang hindi mo talaga alam ang pangalang ito? Green Gate, Blue Gate, wala akong pakialam. Dito sa Rivermore City, nasa teritoryo mo ako. Gaano ka man kalaki, luluhod ka. Gaano ka man katigas, mananatili kang nakaluhod. Ginulo mo ang mga plano ko. Mamamatay kayong lahat. Sige, hilahin mo ang gatilyo. Sige, subukan mo. Boses iyan ni Justin. Ano ang nangyayari? Takbo. Madam, boss, nahuli kami. Hindi naman. Roger, ngayon, naiintindihan mo na ba ang kapangyarihan ko? Kung sasabihin kong oo, boss,
Hahayaan mo ba akong umalis? Kailangan mong tanungin ang Morgan family. Kung papayag ang mga Morgan, saka kita hahayaan. Puntahan mo ang impyerno. Kita mo, gusto kanyang mamatay. Puntahan mo ang impyerno. Tatay, Ikaw. Ang pumatay kay Roger. Nakakatakot ka kanina. Depensa sa sarili iyon. Sobra na iyon. Nag-aaway lang ako sa kanya at bigla mong pinatay ang kanyang buhay. Buti nga, nakuha niya ang nararapat sa kanya. Si, ang pangalawa, hahayaan kitang asikasuhin din siya. Papayagan mo ba siyang umalis? O hindi? boss, nagmamakaawa ako sa'yo. Nagkamali ako. Gagawin ko ang kahit ano. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Ipagpaumanhin mo ang aking ina. Ipapalit ko ang aking buhay sa kanya. Boss, siya ay kasabwat. Sinusubukan lang niyang lumaban sa iyo. Karapat-dapat din siyang mamatay. Sige, gagawin namin ang sabi ni G. Morgan. Hindi. Boss, pakiusap. Ipagpaumanhin mo ako. Isang babaeng walang kalaban-laban lang ako. Nagmamakaawa ako na payagan mong umalis ako. Pakiusap, hayaan mo akong umalis. Nanay! Tayo mo siya. Nagtataka ako. Tinuring ninyo siyang parang hari. Parang mas malapit pa siya kaysa sa inyong sariling anak. Gusto kong makita kung paano ninyo balak siyang asikasuhin. Gusto ko siyang mamatay. Pwede ba? Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin ng tatay mo. Owen, 12 taon ka naming pinalaki, hanggang sa puntong itinakwil namin ang aming tunay na anak dahil sa'yo. At ganito ang trato mo sa amin? Wala ka bang nararamdaman para sa amin, kahit kaunti? Alam mo ba kung gaano ka niya kamahal? Gaano ka kamahal noon ng mga ate mo? At gaano ka namin pinahahalagahan? Ang bait-bait nila sa'yo. Nakita ng lahat ang lahat ng yon. Wala ba ni isa sa mga yon? Wala ba ni isa sa mga yon ang tumama sa puso mo, kahit konti? Ikaw at ang mga tunay mong magulang ay nagdaya sa amin sa lahat ng mga taong ito. Wala ka bang konsensya? Wala ka bang kahit katiting na damdamin? Henry, ayaw mo ngang kilalanin ang sarili mong tunay na anak. At ngayon, damdamin ang pinag-uusapan natin? Huwag mong banggitin si Evan. Ayaw mo ba? O takot kang gawin? Takot na mailantad ko ang mapagkunwari na mukha ng pamilyang Morgan? Masaya kayo nang mabalita ang babalik siya. Mas lalo pang natuwa ang bawat isa sa inyo. Pero nang makita ninyong isa siyang tanga, agad-agad nagbago ang ugali ninyo. Magpatuloy ka. Akala ninyong lahat ay may sira ang utak ni Evan. Nakita ninyo ang mga magagandang grado ko at ang aking talino. Akala ninyo ako ang maginoong lalaki na inalagaan ninyo. Kaya itinuring ninyo akong kayamanan at inilagay sa pedestal. Kung may nagawa man lang akong isang pagkakamali, mabuti pa rin kaya kayo sa akin? Nakikita ko ang lahat ng malinaw na malinaw. Patrick, anong karapatan mo para magsabi ng ganyan? Binabalewala mo ang kabutihang ipinakita namin sa iyo sa lahat ng mga taong ito. Pero dahil sa isa o dalawang sama ng loob, hawak mo ng mahigpit ang mga iyon. Isa ka bang walang utang na loob na aso? May lakas ka pa ng loob para sabihin niyan? Ang pinakawalang hiya sa pamilyang Morgan ay ikaw. Sino ang nagkulong kay Evan sa basement? Sino ang naglagay ng mangkok ng aso at pinagamit kay Evan? At sino ang nagpahatid kay Evan ng pagkain? Inaasahan mong mamatay siya sa pagkaligaw. Mas malaki kang ipokrito kaysa sa akin. Owen, kahit papaano hindi kita sinaktan, di ba? Bakit ka biglang lumaban sa akin nang walang awa? Nasaktan mo talaga ang puso ko. Ha? Dahil hindi kita nabanggit, akala mo hindi ka talaga kasali? Talaga? Wala ka lang. Isang nalulumbay na siraulo. Hindi mo ako minahal. Ang minahal mo ay ang mukha ko noong bata ako. Ang mukha na kamukha ni Evan. Hindi? Nagkamali ako. Hindi mo rin minahal si Evan. Minahal mo ang ideal na bersyon ng isang anak at ng sarili mo. Paano mo ako hinatulan ng ganito? Hindi ba ako naging sapat para sa iyo?
kasama ko ang pamilya Morgan sa lahat ng mga taon. Sa ilalim ng pagpapanggap na ginagawa ang pinakamabuti para sa akin, utusan mo ako kaliwat kanan. Iyon ba ang pagiging mabuti sa akin? Iyon ay purong, makasarili na pag-aari hanggang sa buto. Maganda na hindi ako ang tunay mong anak. Kung ako ang tunay mong anak, kung ganun ang sitwasyon, maaga o huli, ako rin ay mababaliw. Kung hindi dahil sa inyong lahat na napakawalang puso at pagbibigay ng aktibong pahintulot, kaya ko bang mambuli si Evan? At ngayon gusto mong pag-usapan ng damdamin? Nakakatawa. Tapos na ang usapan. Dalhin mo lang ako at barilin. Sige, gawin mo. Dalhin siya sa mental institution. Huwag siyang palabasin. Gagawin. Evan, ang pamilya Morgan ay nasa iyo ngayon. Paano mo gustong pangasiwaan ito? Nanay. Kapag ako'y lumaki, gusto kong protektahan ang tatay at nanay. Calvin, ang mga Morgan ay naglakbay sa kabilang dagat. Para makita ka, sinasabi gusto nilang magpasalamat sa pagpapalaya mo sa kanila sa insidente sa hotel. Hindi ko sila makikita. Hindi ba't napangako natin na ibibigay natin sa kanila ang lahat ng video na kinunan ng Evan? Mayroon pa ring isang huli. Papasukin mo sila. Boss, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon para magpasalamat sa iyo noong huli. Dumating kami ngayon para magbigay galang. Meron pa bang iba? Boss, nagtataka kami kung pwede naming makita ang Evan. Magiging maayos ba? Boss, huwag kang magkamali. Gusto lang naming makita siya. Hindi niya kailangang makita kami. Kung pwede lang naming makita siya mula sa malayo, iyon ay sapat na. Sige, dalhin natin sila para makita ang Evan. Salamat. Nasaan ang Evan? Isang buwan lang ang nakalipas. Paano ang Evan ay nagiging ganito? Ito ang huling video na kinunan namin ng Evan bago siya pumunta sa mga Morgan. Tignan mo. Simulan mo. Dad, mga kapatid, hello. Kamusta? Matagal na ang huli kong nakita kayo. Pero naaalala ko kayo. At sobrang namimiss ko kayong lahat. Sabi ni na Papa at Mama na nakita ninyo ako. Kaya, pupunta ako para makita kayo sa lalong madaling panahon. Anong nangyayari? Bakit siya nasa kama ng ospital? Anong nangyayari? Papa, Mama, mga ate. Lumalaban ako sa leukemia sa loob ng 5 taon. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi ni Papa 3 buwan na lang ang natitira sa akin bago ako pumunta sa langit. Kapag nakita ko kayo, kailangan ninyong sabihin sa akin lahat ng mga hiling ninyo. Kapag nakarating na ako sa langit, gagawin kong katotohanan ang lahat ng iyon. Evan, huwag mong sabihin iyan. Kapag pumunta ka doon, kailangan mong kumain ng maayos, magbihis ng maayos, at makinig sa iyong mga magulang. Iyon ang pinakamalaking hiling nila. Naiintindihan mo ba? Wala akong gana kumain ngayon at hindi talaga ako makakain ng maayos.
Pero kapag nakita ko kayo, talagang kakain ako ng maayos. Magbihis din ako ng maayos. Talagang gagawin ko ang sinasabi ninyo. Oh, tama. Nagdala pa ako ng peluka. Kapag isinuot ko ito, hindi ko kayo tatakutin. Papa, Mama, mga ate. Ito ang painting na ibibigay ko sa inyo. Ang ganda. Pagkatapos kong pumunta sa langit, ilaladlad ko ang aking mga pakpak tulad nito at magpakailanman ipagtatanggol kayo. Evan. 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 Evan.